Hi everyone! So 2 days ago, I decided na hahanap ako at bibili ako ng A3 printer. At yung hanahanap kong brand is Epson L11050. At ngayon, i-void natin yung warranty by converting it into sublimation printer. So, let's go! Flex ko saglit yung t-shirt ko. And inside the box pala, may free na connection cable, manuals, power cable, at yung original die ink. At nakalabas na si L11050. So this is it. The printer itself. Epson L11050. And if you're gonna ask me, anong klaseng ink ang gagamitin natin? So ito yung gagamitin natin. Hansol for the cyan, magenta, and yellow. And Q-ink for the black color. Okay? Bakit ba magkaiba yung brand ng inks ko? Ito kasi yun. May nag-suggest kasi sa akin na maganda daw yung output sa Q-ink for black and Hansol for colors. Kasi ang Hansol, sobrang vibrant niya sa color. Same thing with Q-ink. Kaya, susundin na lang natin ang suggest ng karamihan. Okay, salin na natin. Buti na lang na itabi ko yung mga empty bottles sa previous printer ko. Madami namang paraan sa paglagay ng ink dito. Pwede kayo gumamit ng syringe. But in my case, I'm using Epson empty bottles para wala ng problema. Kasi sobrang complicated kung syringe pa yung gagamitin ko. At baka magbabubbles yung ink tank ng printer. Don't worry, I'm gonna add a link sa description ng video na ito. At sa pag-fill pala ng ink sa ink tank, hayaan nyo lang bumaba yung ink sa ink tank. Let the gravity do its work. And by the way, kung naglagay kayo ng ibang ink type sa printer niyong brand new, automatic ito mavo-void yung warranty ng printer niyo. Kaya pag-isipan niyo ng mabuti kung gusto niyo mag-convert ng printer. Alright! So that's it! Ito na yung aftermath sa paglagay natin ng ink sa ating printer. In the next video, doon ko na ilalagay ang printout result ng ginawa nating kalokohan. So don't forget to like, subscribe. Thank you! Bye-bye!